Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Ako po si Liz, nurse organist. At ang topic na pag-uusapan po natin for today ay tungkol sa mga lalaki, sa mga kondisyon ng mga lalaki in which hindi nila ma-maintain ang erection during sexual intercourse. So, ang tawag dito ay erectile dysfunction. Ano yung mga cause? Paano ba ito malulunasan? At ano yung treatment para dito? So, bago ang lahat, I just wanna thank Ma'am Sarah May FC. Salamat po sa pag-promote sa channel ko. And bahala na po ang Panginoon na magbalik ng mga kabutihan mo po na ginawa. And welcome po sa mga subscribers ko from Ma'am Sarah May FC. Ako po si Nurse Lizelle at ang topic ko po sa channel ko ay tungkol sa paano ba tumigil sa sigarilyo, paano pababay ng blood pressure, paano mag-respond sa mga emergency situation, some piano lessons, and some vlogs, and eto nga pong bago, reproductive health tips. So, paano po ba natin masasabi na erectile dysfunction ang na-experience ng isang lalaki? Yun po yung persistent or consistent na hindi mo ma-achieve yung erection, or kahit na anong arousal na ginagawa ng misis mo, hindi pa rin tumatayo. And isa pa po yung nawawalan ka ng gana sa pakikipagtalik. Paano kung halimbawa is sa gabi, walang gana, hindi talaga tumatayo. And every morning naman, doon na lang siya nagkakaroon ng erection after makapahinga. Yun, hindi naman po yun mako-consider as ED. ED lang po kapag consistent na talagang hindi tumatayo. So, ang other term po dito is impotence. So, kapag nangyayari ito sa lalaki, nagkukos po ito ng stress at relationship problem nila ng kanyang asawa. At nakakababa rin po ito ng kanilang self-esteem or self-confidence. Kaya nararapat lamang po na pag-usapan ito sa mga kalalakihan. Mas maganda kung magpa-check up po kayo agad sa mga urologist, doktor po ng mga kalalakihan, para malaman kung ano ba yung pinakadahilan kung bakit meron po kayong erectile dysfunction. Minsan po kasi pag ganitong mga topic, yung mga kalalakihan nahihiya po sila na tanungin sa mga friend nila. Nahihiya po sila na i-discuss sa mga doktor. Kaya friendly advice ko lang din po sa inyo na huwag nyo pong ikahiya yung kondisyon nyo na yan. Kasi bukod sa nagdudulot po ito ng hindi magandang sexual relationship ninyo with your wife, maaaring senyalis po yan ng mas malalang sakit or risk factor po yan na meron kayong sakit sa puso. Nakaka-apekto daw po ang ED lalong-lalo na sa mga edad 50 years old pataas. So, more common na yan sa 50-year-old pataas. Pero hindi natin masasabi na may edad lang ang inaapektuhan ng erectile dysfunction. Nakakaranas din po all ages, pero more common lang po in 50-year-old pataas. So, paano ba nagkakaroon ng erection? So, yung penis po kasi or yung ari ng isang lalaki, meron po diyang mga blood vessels. Spongy blood vessels po. Pag nagkakaroon po ng erection, yung blood vessels lumalaki, nagre-relax para makadaloy po ng maayos yung dugo. Erectile dysfunction po, nangyayari po yan kapag yung daanan ng dugo is masikip or barado. Maaaring dahil sa iba't ibang factors. May iba't ibang dahilan po nito na dapat po nating lunasan or dapat po nating malaman. Isa po dito yung sakit sa puso, mataas yung cholesterol, mataas po yung blood pressure, meron pong diabetes or obesity, o kaya naman mahilig sila sa paninigarilyo, pag-inom ng alak, o kaya nagkaroon ng injury doon po sa penis, nagkaroon po ng peklat doon po sa penis na kung saan nakakaapekto po sa pagdaloy ng dugo or similia. O kaya naman meron silang tinatawag na mga sleep disorders. O kaya naman nagtitreat sila for prostate cancer or enlargement of the prostate. Pwede ring mababa po yung testosterone level. Bukod po sa mga physical symptoms, nakakaapekto rin po yung psychological symptoms katulad po ng anxiety, depression, at higit po sa lahat is yung stress. Nakakaapekto po yan. Yan, napaka-importante po na magpa-check up po talaga tayo sa mga urologist especially, sa mga doktor para ma-rule out po yung cause po ng erectile dysfunction po ninyo. Well, pagdating nyo po dun sa doktor, marami silang series of questions sa dapat po ninyong sagutin honestly.
Wag po kayong mahihiya. Medyo sensitive yung mga question pero dapat ninyo talagang sagutin para talagang mabigyan po kayo ng exact or tamang treatment para po sa inyong kondisyon. Pagdating nyo po dun sa doktor, maaring mag-conduct po sila ng physical examination. So, pwedeng i-check po nila yung itsura po ng inyong ari or kakapain po nila yung bayag or yung penis kung may irregularities. Pwede po sila mag-order po ng mga lab test para ma-check po yung inyong dugo, yung inyong hormones, kung may something irregular po ba. So, napakahalaga para ma-treat po yung erectile dysfunction is dapat healthy yung puso natin at yung blood vessels din po natin. Kasi, katulad nga po na sinabi ko, ang erection ay nangyayari kapag yung daloy ng dugo papunta dun sa ari ng isang lalaki ay maganda. Walang obstruction, hindi sumisikip yung blood vessels para maganda yung erection at mapapanatili po yung erection na maayos. So, hindi talaga may iwasan na sabihin po sa iyo ng doktor na kailangan mong baguhin yung lifestyle mo, especially yung pagkain. So, much better kumain po kayo ng maraming prutas at gulay, mga butil galing sa halaman, at iwasan po yung mga processed food, junk food at mga fried food or mga pritong pagkain. Napakahalaga rin po sa mga kalalakihan na dalasan ang inyong pag-exercise. Huwag tatamarin, araw-araw mas maganda. At kailangan ma-maintain po ninyo yung normal na timbang. Iwasan nyo po yung sobrang laki po ng tiyan natin. At kung naninigarilyo, gumagamit po ng droga o kaya uminom ng alak, much better tanggalin nyo po lahat yan kasi nakaka-apekto po yan sa erection. I-advise din po kayo na kailangan matulog po kayo ng at least 7 to 8 hours every night para mapahinga po kayo. At kung lahat ng mga lifestyle change hindi po gumana, nandun pa rin po yung problem, maaring bigyan po nila kayo ng mga gamot na makakatulong po sa inyo. O kaya pwede rin mag-undergo po kayo ng testosterone therapy or vacuum erection devices. Ayan, sila po ang nakakaalam niyan. Sila ang magre-recommend po niyan, yung mga doktor. Pwede rin mga injection sa penis o kaya yung mga implant or surgery. Ang mga doktor po talaga ang makakapagsabi kung ano yung pinaka-nararapat na gamutan para sa'yo. Mga kalalakihan, napaka-advisable po talaga na malaman nyo yung pinakadahilan ng para pagka nagamot yun, naging normal po ulit kayo, edi gaganda rin po yung kalusugan nyo, hindi lang yung kalusugan nyo, pati po yung relationship ninyo with your sexual partner, with your wife. Kaya, wag niyo po ikakahiya yung inyong kondisyon. Kailangan po yung magamot. Well, that's the end of my vlog. Thank you po for watching. Sana sa mga susunod po, makapagpa-vlog pa po tayo kahit medyo busy. Sisikapin po natin na makapag-share pa po tayo ng mga relevant topics na para makatulong po tayo sa ating kapwa. At kung nakatulong po sa iyo ang video na to, please subscribe to my channel. Pwede nyo rin po i-share sa mga friend po ninyo na nakakaranas ng ganitong kondisyon. Thank you and more power. God bless po sa inyong lahat. Mahal ko po kayo.